Hindi ko akalaing masasabi ko ito. Pero ang mga Russian na mamamahayag na nagtatrabaho para sa Russian state media ay hayagang nagbababala kay Putin tungkol sa posibleng pagbagsak ng kanyang rehimen. Hindi nila ito ginagawa dahil sa milyong casualty ng Russia sa Ukraine. Hindi rin nila ito ginagawa dahil sa lahat ng mga parusa na kinakaharap ng Russia matapos ang pananakop ni Putin. Ginagawa nila ito dahil sa kakulangan ng gasolina. Iba talaga ang mga prioridad ng Russia. Pero ngayon, lumalala na ang sitwasyon at nakikita natin ang mga tao sa state media na nagtatalo kung paano naging ganap na kabiguan ang digmaang ito para sa hukbong sandatahan ng Russia. Pakinggan mo ito mismo. Magsimula tayo sa katotohanan na ngayon. Simulan natin sa katotohanang ika-1333 araw na ng digmaan o espesyal na operasyong militar ngayon. 115 araw na lang at malalampasan na natin ang tagal ng dakilang makabansang digmaan. Maaari mo bang sagutin ang tanong ko? Sasagutin ko ito, Hindi, wag mo akong sagutin. Nasa traditional mong demagohiya ka na naman habang alam mong mabuti na hindi natin isinasagawa ang SMO sa pamamagitan ng mga paraang militar. Sa prinsipyo, lahat ay kayang maresolba sa loob ng 2 oras. Imposible para sa amin na maresolba ito sa loob ng 2 oras. Sa prinsipyo, isa ka sa mga taong noong unang bahagi ng Pebrero 2022, sumigaw tungkol sa katotohanan na ang hukbong Ukranyano ay tatakbo palayo ng tuluyan. Tungkol naman sa sitwasyon ng mga kaswalti, oo. Nang magsimula ang labanan, 80,000 ang bilang ng hukbong Ukranyano. Kalaunan nadagdagan ito ng 10,000 hanggang 120,000 taon-taon. Imposibleng mawalan tayo ng 2 milyon o 1.07 milyon kaswalti sa hukbong Ukranyano dahil kung ganon, wala na sanang natitirang hukbo. Tama? Ngayon, bibigyan kita ng ilang konkretong datos para maintindihan mo. Oo. Ayon sa datos, kabilang na mula sa aming Ministry of Defense, 25,157 tangke at armored personnel carrier ang nawasak sa panahon ng SMO. Tama? Pinaka-interesante, may 4,371 nito ang hukbong Ukranyano sa simula ng digmaan. Pinaka-interesante, ang hukbong Ukranyano ay may 4,370 lang nito sa simula ng digmaan. Kaya, anuman mangyari, hindi dapat lumampas sa 25,000 ang bilang nila. At ganoon din sa mga eroplano, meron silang 187 na sasakyang panghimpapawid hindi lang sa atin. Ang Ministry ng Depensa ng Russia ba ay nagsisinungaling? Kaya kong ibigay lahat ng numerong ito, ngunit ito rin ang malaking pagtataya na minamaliit natin. Minamaliit natin ang hukbong Ukranyano, sapat ang kanilang lakas. Sandali, malakas pa rin ang kapangyarihang militar. Nasaan na ang tagumpay ng militar ng Ukranya? May posibilidad pa ng mga reserba, mga 70,000 katao. Pangalawa, pasensya na pero kung paniwalaan mo lahat ng numerong ito, parang wala ng hukbong Ukranyano. Yan ay prime time sa television ng Russia. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga problema. Ito si Dmitry Shetshin. Editor siya ng pahayagang pag-aari ng Estado ng Russia, ang Komsomolska Pravda. Alam kong mali ang bigkas ko niyan. Pero ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa inyo ay para ipakita na ang taong ito ay hindi isang Russian dissenter sa kahit anong paraan. Sa katunayan, pinarangalan siya ng mga medalya dahil sa pag-uulat niya sa pag-aneksa ng Russia sa Crimea noong 2014. Ang medalya na ito ay ibinigay mismo ni Vladimir Putin. Siya, ibig sabihin, itong si Dmitry ay isang ganap na propagandista ng Russia na nagsisilbi sa kagustuhan ng Kremlin. Pero ngayon, ang parehong tao ay nagbababala kay Putin na kung hindi maresolba ang kakulangan sa gasolina, maaaring mauwi ito sa pagbagsak ng rehimen at pagbagsak ni Putin. Hindi mo nakikita ang ganitong mga bagay na nangyayari sa Russia. At ang katotohanang nangyayari ito ngayon ay nagsasabi sa atin kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon. Napakalaganap ng problemang ito na hayagan na nila itong iniuulat sa state media, sa mga media na pag-aari ng gobyerno. Ngayon, hindi lahat ng balita ay nananawagan ng pagbagsak ni Putin gaya ni Dmitriev. Pero ang katotohanang iniuulat nila, ang kabiguan ng gobyerno sa mismong media ng gobyerno, ay nagpapakita na hindi na nila makontrol ang mga pag-atake ng Ukraine. Pakinggan ninyo ang clip na ito. Patuloy ang kakulangan ng gasolina sa rehiyon ng Nizhny Novgorod. Kahapon, nag-ulat kami mula sa distrito ng Perevovsky na hindi nakapasok ang mga estudyante dahil walang gasolina ang school bus. Naresolba na ang isyong iyon pero may problema pa rin sa maliliit na gasolinahan. Habang may gasolina pa ang malalaking chain, nauubusan na ng supply ang mga pribadong gasolinahan.
Nagmaneho kami sa highway papuntang hilaga ng Nizhny Novgorod. At walang tao. Hello, walang gasolina, tama? Mga 3 linggo na siguro. Mga 3 linggo na siguro. Nagbebenta lang ang tindera ng palaka at gasolina. Sino ang bumili ng lahat ng gasolina nang wala tayo? Wala akong alam. Baka may uminom nito. Matagal na bang nawala ito? 3 linggo na pala. Ang tagal ko na rin palang hindi dumaan dito. Hindi ba talaga ako nagmaneho papunta sa inyo ng ganun katagal? Oo, ganun nga. Oo. May gasolina ba? Walang gasolina. Walang gasolina. Minsan nagagalit ang mga tao, minsan hindi. Sanay na ang mga tao sa lahat ng bagay. Sanay na ang mga tao sa lahat ng bagay. Kamusta? Ito ang television, may gasolina kayo? Wala gasolina, wala talaga. Meron naman kami, pero para lang sa mga organisasyon. Para sa mga organisasyon. Para ba ito sa mga serbisyong medical? Oo. Gaano nakatagal? Wala talaga. Mga 2 linggo na. Mga 2 linggo. Walang gas. Paano kayo nakakaraos? Iba ang pinanggagalingan ng supply namin. At anong serbisyo kayo? Anong serbisyo? Medical? Karamihan ng pribadong gasolinahan ay sarado na o ang gasolina ay 80 rubles bawat litro. Baka kulang lang sa inventaryo ang maliliit na gasolinahan. Sa Kirov region may gasolina kami. May galaw. Kaya ayos lang ang lahat sa rehiyon ng Kirov. Sa ngayon walang kakulangan. Oo, siya nga pala. Kakulangan ng gasolina ang pangunahing tinalakay sa pagpupulong ng pamahalaan ng Nizhny Novgorod ayon kay Gobernador Gleb Nikitin. Anya, ang pansamantalang kakulangan sa ilang istasyon ay dulot ng kabuuang supply ng gasolina. Hindi lang ito issue ng Nizhny Novgorod kundi ng buong macro region. Sinabi ng pamahalaan na gagawin ang lahat para mapatatag ang rehiyon. Tingnan mo ang larawang ito mula sa Crimea na sinakop ng Russia. Nang una ko itong makita, talagang nagulat ako. Sabi ko, wow, nagbebenta ang Russia ng gas ng libre. Pero hindi. Agad kong naisip na ang $0 ay hindi ibig sabihin na libre ang gas. Ibig sabihin nito, walang gas. Nakakalungkot, ang mga ganitong larawan ay nagiging masyadong karaniwan ngayon sa Russia, lalo na sa Crimea at mga silangang rehiyon. Sa sinakop na Crimea, 50% ng mga gasolinahan ay walang gas. Hindi maliit na rehiyon ang Crimea. Mayroon itong mahigit 2 milyong tao at 50% ng mga gasolinahan ay talagang walang laman. Kapag nag-i-internet ka, maraming website at app ang kumukolekta ng personal mong impormasyon gaya ng pangalan, email, at social security number. Ibinebenta ng data broker ang impormasyon para kumita at lumalabas ito sa people search websites na pwedeng makita ng kahit sino. Sa dami ng krimen ngayon, ayaw mo talagang kumalat ang mga impormasyong ito. Dito papasok ang sponsor natin ngayon, si Incogni, na makakatulong sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-sign up gamit ang link sa ibaba. Sila na ang makikipag-ugnayan sa mga kumpanyang ito at sisiguruhing matatanggal ang datos mo. Kasing dali lang nito ng pagsagot sa ilang tanong. At sila na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka. Nagulat din ako nang ginawa ko ito. Gaya ng nakikita mo, halos 1 taon ko na itong ginagamit. Halos 600 na request na ang ipinadala nila para sa akin. Ang talagang nagustuhan ko ay ang kanilang custom data removal feature, kung saan pwede mong hilingin na alisin nila ang impormasyon mo mula sa kahit anong site, basta ibigay mo lang ang link. Sila na ang aasikaso sa mahirap na proseso. Lubos ko silang nirerekomenda. Bawiin ang personal mong data gamit ang Incogni. Ilagay ang code na Business Basics sa link sa ibaba para makakuha ng 60% off sa annual plan sa incogni.com/businessbasics. Sa Timog Federal na Distrito, 40% ng gasolinahan ay walang gasolina, habang 26% naman sa buong Rusya. Ngayon, alam kong hindi kalakihan ang 26%, pero ang problema ay hindi lang ang bilang, kundi pati na rin ang trend. Mabilis kumakalat ang kakulangan sa gasolina. Papakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Tingnan ang mapang ito. 1 linggo na ang lumipas mula nang gawin ang mapang ito. Ipinapakita nito ang lahat ng rehiyon kung saan naiulat ang kakulangan sa gasolina. Hindi naman ganoon karami, di ba? Ngayon, tingnan ninyo ang susunod na mapa. Ito ay mula kahapon.
Ipinapakita ng mapang ito ang mga naiulat na kakulangan sa gasolina sa lahat ng rehiyon hanggang kahapon. Makikita nyo kung gaano ito kabilis kumalat. Alam natin ngayon na hindi iniintindi ni Putin ang kakulangan ng gasolina sa Crimea at silangang rehiyon. Ang iniintindi lang niya ay ang Moscow at St. Petersburg. Pero doon nagsisimula ang kanyang mga problema. Umaabot na sa mga rehiyong ito ang pagkaantalan ng supply ng gasolina. Umaabot na ito sa mga elite ng lipunang Ruso. Tingnan mo ang artikulong ito. Galing ito kaninang umaga sa Rusya, kaya mga 6 o 8 oras na ang nakalipas. Tinatalakay ito sa state-owned pahayagan o news website sa Moscow. Ayon sa artikulo, tumataas ng sobra ang mga presyo. Ano ang nangyayari sa Moscow at mga kalapit na rehiyon? Naubusan na ng gasolina ang mga gasolinahan. At ang larawan sa artikulo ay hindi talaga mula sa Crimea o silangang Russia. Ito ay mula sa Moscow, kabisera ng Russia. Makikita natin na ang ilang gasolinahan ay nakararanas na ng problema sa supply. Sa artikulong ito, kinapanayam ng kumpanya ng balita ang ilang cashier sa mga gasolinahan. Ayon sa mga cashier, may mga gasolinahan na walang gasolina ng isang araw at ang iba naman ay 1 linggong walang supply. Walang nakakaalam kung saan napunta ang lahat ng gasolina. Iyan ang sinasabi ng mga cashier. Napipilitan ang mga driver na mag-ikot-ikot hanggang makahanap sila ng gasolinahan na may gasolina. Pero sa puntong iyon, magugulat sila. Mabilis nilang napagtatanto na sobrang taas ng presyo. Heto na ang pinakamatawang parte. Ayon sa may akda ng artikulo, at muli, paalala ko lang, ito ay isang pahayagan mula sa Moscow, malamang na pagmamay-ari ng Kremlin. Direkta man o hindi direkta, kaya hindi sila magiging lantaran sa kanilang pagpuna. Kaya, ayon sa may akda na ito, ang dahilan sa likod ng kakulangan ng gasolina ay mga aksidente. Sa tingin ko, alam natin pareho ang ibig nilang sabihin sa aksidente. Bigyan ko kayo ng ilang detalye. Siyempre, aksidente ang mga iyon. Mga drone attack ng Ukraine. Naging sobrang mapaminsala na ang mga ito. Kaya ang mga refinery ng langis ng Rusya ay nag-e-export na lang ng langis sa pinakamababang antas mula noong COVID-19. Naalala niyo pa ba ang COVID-19? Walang lumalabas, walang kailangan ng gasolina. Tinong na, hulaan nyo. Parang bumabalik ang Rusya sa mga lumang araw ng COVID-19, mukhang ganun na nga. Sa kabuuan, may 38 na refinerya ang Rusya. Okay? 16 sa mga ito ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine simula noong Agosto. At marami sa mga refineryang iyon ay ilang beses nang tinamaan. Pero ayon kay Putin, mga aksidente lang daw ito. Medyo matindi ang kasinungalingan na yan. At para masigurong hindi mabunyag ang kanyang kasinungalingan, nagpatupad lang ang Russia ng bagong batas. Bawal na ngayon sa Russia ang pagkuha at pagbabahagi ng larawan at video ng resulta ng drone strike ng Ukraine. Kung lalabagin mo ang pagbabawal na ito, haharap ka sa multa na tumataas sa bawat paglabag. Ngayon, napakatalino ng solusyong iyan. Sino ang mag-aakala na mas mainam pang pigilan ang mga tao sa pag-usap tungkol sa problema kaysa lutasin ito? Iyan ang talinong estilo ng Unyong Soviet. Pero ang totoo, maliit na problema lang ang mga taong nag-uusap tungkol sa welga. Ang mas malaking problema ay pera. Nakikita mo ang mga refinery na paulit-ulit na tinatamaan ng Ukraine. Pinoproseso nila ang krudong langis hindi lang para sa lokal na merkado, kundi pati na rin para sa pag-export. Ngayon, dahil hindi gumagana ang mga refinery, hindi na maipapadala ni Putin ang langis niya sa ibang bansa, kaya wala siyang kikitain para pondohan ang digmaan. Ibig sabihin, kailangan ng Russia na bumawi sa ibang paraan. Maaaring taasan nila ang buwis ng mga mamamayang Ruso. Matalino ang ideyang iyan. Ang problema lang, ilang linggo lang ang nakalipas, nangako si Putin sa pambansang telebisyon ng Russia na hinding-hindi siya magtataas ng buwis dahil sa digmaan. Pakinggan mo mismo. Kailangan muna nating magtrabaho dito. Una, Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang bahagi ng kita at may mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Ibig sabihin, hindi pagtaas ng buwis kundi pagpapahusay lang ng produksyon ang tinutukoy. Pagtaas ng production, hindi kayang gawin ni Dave Chappelle ang ganong galing na biro. Kamakailan, sinabi ni Putin na hindi itataas ang buwis.
Bagkus ay palalakihin ang kapasidad ng produksyon ng mga refinery. Kaya ang Ukraine ay parang, hulaan mo, alisin na lang natin ang mga refinery. Kaya ngayon, ginagawa ni Putin ang ginagawa ng bawat diktador. Pagsamantalahan ang mga mamamayan, pinapataas niya ang buwis sa mga mamamayang Ruso matapos mangakong hindi niya ito gagawin. Narito ang ulat. Sa ekonomiya ng Rusya ngayon, lumalaki ang kakulangan sa budget. Kasama sa bagong 3 taong budget ng Ministry ng Pananalapi ng Rusya, ang mungkahing itaas ang value-added tax mula 20% sa 22%. Tinawag ni Dmitry Medvedev, pangalawang pinuno ng Security Council ng Rusya, na budget pangdigmaan ang budget para sa 2026. Mas maaga, sinabi ng pinuno ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, si Alexander Shokhin, na ang pinaka-hindi kanais-nais na pagbabago sa buwis para sa mga negosyo at para sa populasyon at mga mamimili ay ang posibleng pagtaas ng value-added tax. Muling tataas ang mga presyo sa tingian, muling tataas ang antas ng inflasyon at iba pa, paliwanag ni Shokhin. Noong Setyembre 21, iniulat ng komersant ang pagkaantala sa mga gasolinahan. Sa mga rehiyon ng Rusya, kumukonti ang gasolinahang nagbebenta ng gasolina. Bumaba ng 26% ang gasolinahan na nagbebenta ng gasolina dahil sa pagkaantala ng supply ng krudo sa Rusya mula katapusan ng Hulyo. Sa ilang rehiyon, mas laganap ang mga problema. Sa kabuuan ng Timog, ang bilang ng ganitong mga pasilidad ay bumaba ng 14% at sa Crimea at Sevastopol ng 50%. Ngayon, Niloloko ni Putin hindi lang ang mga mamamayang Ruso kundi pati ang mga kumpanya ng langis. Alam ni Putin na ang tunay niyang problema ay hindi ang hukbong Ukranyano o NATO, kundi ang mismong mga mamamayang Ruso. Kapag nagalit sila, mawawalan ng kapangyarihan si Putin. At sa tingin ko ay ayaw niyang mangyari yon. Para mapanatili ang mababang presyo at inflation, nangako ang pamahalaang Ruso ng subsidya sa mga tagagawa at refinery ng langis. Ibig sabihin, bibigyan sila ng pera ng pamahalaang Ruso para hindi itaas ng mga kumpanyang ito ang presyo ng gasolina na kailangang harapin ng mga mamamayan. Sa kasamaang palad, gaya ng alam na ng Ukraine, hindi ka maaring umasa sa pangako ng pamahalaang Ruso. Nagpasya ang Ministry ng Pananalapi ng Rusya na hindi nababayaran ang ipinangakong subsidya sa mga oil refinery. Ano ang dahilan nito? Sobrang higpit ng budget ng Rusya kaya hindi na kayang magbigay ng subsidya ng gobyerno ng Rusya. Sa katunayan, sobrang higpit ng budget kaya si Putin ay tumatalikod na ngayon sa sarili niyang mga opisyal. Isang mataas na opisyal ng St. Petersburg ang natagpuang patay sa kahina-hinalang paraan. Hula ko, namatay siya sa tipikal na paraan ng mga Ruso, nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa likod ng ulo ng 6 na beses. Ngayon, yung 50 milyong dolyar na niloko ng taong ito mula sa mga mamamayang Ruso ay mapupunta na kay Putin. May isa pa tayong katulad na kwento na nangyayari mismo sa Moscow. Ang chairman ng konseho ng mga hukom ay isang bilyonaryo. Pero ngayon, ayon sa mga autoridad ng Russia, nilabag niya ang batas laban sa korupsyon ng Russia. At dahil doon, makukulong siya at ang bilyong naipon niya ay mapupunta kay Putin. Putin,